Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan ho natin itong nag-comment na si no comment. So sabi rin sa balita, Sara asks Supreme Court to dismiss petitions versus constitutionality of 125 million confidential funds. Talaga naman ano ho, 'di ba? Malapit na yung budget season. At this time, hindi po ito West Philippine Sea, kaya ako nag-comment. Okay? So ngayon, ang sabi niya rito ah, Vice President Sara Duterte has asked Supreme Court to dismiss the three petitions assailing the constitutionality of the transfer of the amount of 125 million by the Office of the President to the OVP for use as confidential funds in December 2022. Inang yan, naalala ko tuloy bigla etong si Stella Kimbo, si Marikina Congresswoman, nagulat, di ba? Na nagsasalita siya noon Your Honor, sabi niya, ako po yung nagdepensa ng budget ng OVP, sabi niya noon. At ito nga yung lumabas na kasi na-red flag ito ng COA. So, she asked COA, and sabi niya, sabi po ng OVP, naubos daw po yung pera in 19 days. Pero ang totoo po, 11 days lang po pala. Pati ba naman yung haba nung araw kinupitan pa? So ito yung pinaghuhugutan noon, 125 million. Tapos nung nagkakaharap-harap na sila for another budget especially for confidential funds, nakaharap ni Inday si Riza Bebe sa Senate at saka si Senator Aimee Consumisyon. Ay may solusyon pala. Pinaliwanag niya ron, napaka-polite yung leading questions. I really like the way the questions were thrown to VP Sara. At kaya naman ganado-ganado siyang sumagot. Hindi niya alam she was getting trapped. At doon sinabi niya kung ano yung mga pinagkagastusan, yung parang libreng sakay. Sabi tuloy yung mga tao, walang yaka. Ano to, pinaghihinalaan mo kami na baka kami ay mga terorista? Sabi ng mga nakasakay sa libreng pasakay ng OVP. Tapos tree planting, 1,000,000 trees. 'Di ba? So ibig sabihin gagawin niya mga espiya, gano'n. O maniniktik yung mga puno. Kaya siya nagpatanim. Tapos yung parang para sa livelihood program, gano'n, pampunting puhunan. 'Di ba? Yung maliwanag na maliwanag sa lahat ng binanggit niya. Ulilinawin ko, I'm not saying na ninenok niya yung pera. What I'm saying is, hindi niya po sinunod ang tamang paggamit ng confidential fund. So ginawa niya itong discretionary fund, bahala siya sa buhay niya. 'Di ba? At dahil nga po doon sa kanyang mga sinadyang pagsagot na kung papaano niyang nalustay ng 11 days yung pera, ito po ngayon ang nag-trigger. Talagang ako naniniwala hong sinadya niya yung pagsagot ng palpak doon para ma-trigger itong mga kalaban ng administrasyon, itong mga kabayan bloc. At makahanap ng paraan para magpetisyon, and then kapag nadeklara ito na unconstitutional, it's like a malversation of funds, parang gano'n. No? Tsaka yung pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Pag nadali ho sa gano'n si PBBM, pwede hong gamitin, inaasahan nila na baka kung hindi man mangyari ngayon because of the support ng House of Representatives sa kanya kay PBBM, baka ho sa 2025 after nung midterm election, baka doon nila ito magamit na ground para sa impeachment ni PBBM. Alam niyo na naman ho mga Digonians, 'di ba? Napakatuso nga po kung tutuusin ang ginawa ikaw, tatanungin ko lang kayo. Kayo abogada kayo. Alam ninyo kung ano yung, syempre aalamin mo paano mo dapat gastusin yung pera. 'Di ba? Dapat alam mo kung ano yung guidelines. Napakatalinong tao po ni VP Sara sa totoo lang. Hmm.
So, ako'y naniniwala ho, alam niya po talaga 'yan, yung mga isinagot niya ron, 'di ba? Eh, ang problema ho kasi pinakapunto rito, sino yung nagbigay ng pera sa'yo, 'di ba? Mali yung paggastos mo, okey, pero sino yung nagbigay ng pera? Dawit yun. Oh, yun ang punto nun dito kaya ho may mga nagpetisyon. Pinache-check yung constitutionality. At kapag sinabing unconstitutional 'yan, ang mabubukulan po dito, hindi po si VP Sara, kung hindi po yoong nagbigay, yung nag-release ng pera, which is the Office of the President, 'di ba? To the OVP. Oh, 'di ba maliwanag gano'n. Kaya po, ang akala ng iba, si VP Sara ang inaatake dito. Baka nakalimutan niyo, ang hinihingi po ang prayer nung mga petitioners ay i-declare unconstitutional. Alam niyo na yung dahilan? Dahil sa lahat ng mga nangyayari, lagi hong may dahilan yan sa yan. Pangalawa hong hinihingi diyan ay iutos ng Korte Suprema sa OVP, isauli mo yaang 125 million pesos sa National Treasury. Oh. So pag sinoli po yan ng OVP, then what will happen next? Wala na, di ba? Napagbayaran na, solved na, okay na. Matatanggal ba sa pwesto? Hindi. Oh. Pero sino rito ang malalagay sa alanganin? Yung pinaka main target talaga, si PBBM. Di ba? Oh, ngayon, ito. Sabi rito, in a 16-page consolidated comment, Duterte, through her counsel, former Solicitor General Estelito Mendoza, argued that there is no justiciable controversy. Ibig sabihin, wala namang dapat ditong pag-usapan ng Korte Suprema, wala namang wenta, sabi niya. Yan, in the petitions that would warrant the court's exercise of its power of adjudication. Okay, wala naman sila kailangang i-settle daw. Wala silang kailangang hindi to intindihin. Dahil hindi naman nga raw lahat na lang ng mga dinadala sa kanila, kailangan pa nilang pansinin. Yan ang sinasabi nila dyan sa petition. Okay, Mendoza served as the Solicitor General 1972 hanggang 1986 during the McCoy's term. Okay? And then, according to Mendoza, hindi lang si Mendoza po ang tinatawag na a lawyer of last resort. Hindi ho ba? Ang lawyer of last resort, ito po yung kung tutuusin, mataas pa ang ranggo nito, kumbaga, doon sa mga tinatawag na friends of the court. Okay? So, ibig sabihin, yung posisyon nito, ng lawyer of last resort, kung ang Korte Suprema is having hard time, okay, to settling the question or disputes, pero kailangan, dahil naisampa sa kanila, so ngayon, ang mangyayari dito, humihingi po sila sa kanya ng opinyon. At ang kanyang opinyon really matters. Pinakikinggan po ito ng Korte Suprema, ng mga mahistrado. Though he is not part of the justice chamber, pero kung ano ang kanyang legal opinion, may bearing po sa kanila. Okay? Nagiging importante. So, siya na ho ngayon ang kinuha dito ni na VP Sara para sumagot. Abay, dapat lang. Dahil ang mapapahamak dito sa ginawa nila ay ang ating presidente. Damay siya, pero ang tanong, ano ang ikakasulaban sa kanya, 'di ba? Yung hinihingi sa petition, utos lang na ibalik. Oh, 'di ba? Yung pera. Pero isa ring panganib sa kanya kung may magsasampa ng impeachment dahil ho sa ganong-ganong klase ng paggasto ng pera. Ang problema kasi ron, hindi naman ninakaw ang pera, walang ebidensyang ganon. Bagkus, ang maliwanag mismo, straight from her mouth, ay mali ang ginawa niyang paggasta. Sa loob pa ng 11 days, binayaran nila yung mga pending or ongoing projects nila. At lahat ng project ng OVP ay ginagamitan nila ng confidential funds. Ginawa nga nilang discretionary funds or personal funds. Kasi nga naman, hindi yan kinakailangan na mag-submit ka ng liquidation
together with receipts, 'di ba? Ngayon, eto, ah, indeed the mandate of the honorable court does not ay teka ito. According to Mendoza, the petitions do not allege that Duterte exercised grave abuse of discretion, much less any discretion in the release of the contingent funds for use as a confidential fund. So from contingent funds ng OVP, ni-release, nagsalita naman po rito kasi si Bersamin. So sabi niya, pupuwede naman 'yan kapagka patapos na yung taon and it was December, 'di ba? At saka hindi po ito transfer. Kaya nga sabi ko kanina rito, okay, tama yung binanggit dito that it was, released diyan sa ni-release yang pera na 'yan sa kanila. Now, sabi, indeed, the mandate of the honorable court does not include the duty to answer all of life's questions. Oo nga naman. Hindi nga naman obligasyon ng Korte Suprema na lahat na lang ng mga tanong sa buhay, maging sa mga kapighatian nito, 'di ba papatulan ng Korte Suprema. So yun ang kanyang sinasabi. No question, no matter how interesting or compelling, can be answered by this court. If it cannot be shown that there is an actual and antagonistic assertion of rights by one party against the other in a controversy wherein judicial intervention is unavoidable. So sabi niya rito, wala namang usapin. No? Kahit na sabihin natin na kapatol-patol, wala namang usapin dito na dapat sagutin ng Korte Suprema or um, patulan ng Korte Suprema. Hindi naman 'to nagpapakita daw po nung, tinatawag niya rito nga actual and antagonistic assertion of rights, 'di ba, by one party. Ibig sabihin wala namang pinagkatalunan, wala namang pinag-aawayan diyan tungkol dun sa kanilang mga karapatan, mga responsibilities, yung which is which, sino-sino ba talaga, wala naman daw pong gano'n, sabi niya. Now the Solgen, or the former Solgen argued the need of a case or actual controversy before the court could exercise its judicial power as mandated under yung judicial department sa constitution natin. The said provision states judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies, including rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the party of any branch or instrumentality of the government. Wala namang mga pang-aabuso raw na nakikita siya doon sa kanya base sa kanyang opinyon na ginawa ng alinman dito sa dalawang tanggapan, lalo na sa OVP. Ang galing ang galing magpalano nito. Kasi ang issue nga po rito, hinihingi ng mga petitioners ay tignan ng Korte Suprema kung yun bang pag release ng pera sa OVP, ito ba ay naaayon sa ligang batas? Papasok po naman talaga doon etong separation of states na prinsipyo. Kaya sabi, the allegations of the petitioners, according to Mendoza, do not show actual controversy involving rights which are legally demandable and enforceable as required by the Constitution. Duterte's camp added that the petitioners also failed to show that they will suffer or have suffered any concrete injury resulting from the alleged act committed. Okay, Mendoza said petitioners simply made a blanket allegation that they are taxpayers or concerned citizens, but without the constitutional requirement of justiciability. Alam mo yung totoo lang, very rare ko lang talagang nababasa, naririnig yung justiciability. Maybe pinambayad na ng private utang. Okay? And in many cases, the court rejected similar arguments as the petitions above. Clear as day, the Calleja, Monsod, and ACT features do not reflect any actual case of controversy, nor is there any showing that the petitioners have sustained hardship
or adverse injury from the act they complain of. Oo nga naman, wala nga namang kinalaman sa kanila 'to. Kundi itong mga 'to lang naman kasi ang concern lang naman kuno nila, 'di ba? Eh, ang totoo ang gusto lang naman nilang mangyari diyan, eh, makabutas. Eh, tandaan niyo kalaban nila lagi ang gobyerno. Hmm. Now, ang sabi rito, Mendoza also reminded the Supreme Court of the court's policy to avoid ruling on constitutional questions and to presume that the acts of the political department are valid absent a clear and unmistakable showing to the contrary. Okay, sabi rito, ni Estelito Mendoza, merong polisiya, pinaalala niya na itong Korte Suprema ay dapat iniiwasan yung mga tawag dito, yung mga usapin na magkaroon ng ruling tungkol yan sa constitutional ba ito o hindi. May kinalaman doon sa mga political departments. Eh kasi nga naman, 'di ba? Unang-una, yun na nga lang separation of powers, yung executive, legislative, and judiciary. Okay, the subject of the three petitions is RA 11639 or General Appropriations Act, yung GAA 2022, which was the existing budget at the time Marcos Jr. and Duterte won the presidential and vice presidential elections. Kasi po, under ng GAA 2022, ito yung budget pa ni Digong. Ang Office of the Vice President ay meron pong confidential fund. Alam niyo ba yon? Meron pong confidential fund ang opisina ng OVP noon. Alam niyo kung magkano? Sino makakahula? Meron yan. Meron. Pag kampanya niya ginamit. Tapos na yung kampanya nito. Tapos na. Hindi niyo alam kung magkano yung pondo ng confidential fund. Oh. Dali, hula. Sino nakakaalala? Ang totoong nangyari sa confidential fund ay pambayad sa allowance ng barangay officials, mga nangihingi ng tulong medical, burial, hospital bill dito sa Davao City. Okay. Eh, ang pinag-uusapan po natin, sir, confidential fund po ng OVP, ha? Eh, may confidential fund naman ang Davao City. At saka, again, hindi po yun dapat sa ganun ginagamit. Diba? Kasi may mga appropriate fundings para diyan sa tulong pang medical, burial, hospital bills. Meron po diyan na separate fundings. Ang confidential fund is very, very strict na ang dapat ng paggagamitan po nito, ang gagamit po ay mga civilian o department na kung saan gagamitin nila ito para merong kinalaman or direct impact sa ating national sa peace and order and then sa ating national security. Yan po yung paggagamitan lamang yan. Hindi nga pwedeng gamitin yan sa mga seminar eh. Na sabihin, magpapa-seminar tayo para sa insurgency, hindi ho pwedeng gamitin doon. Kasi kailangan ng paggamit nito, yung palihim talaga na paggamit. Kumbaga parang tipong gagamitin sa paniniktik. Diba? Hanggang sa matuklasan talaga yung totoo na merong mapanganib na baka may mga terorista, 'di ba? Merong lead, merong balitang may infong dumating, may patatrabaho ito. So doon po yung gagamitin. Para masiguro ma-maintain yung ating kaayusan, yung ating kapayapaan. Okay? Maski ang Davao City LGU, hindi rin po nila pwedeng gamitin sa mga hospital bills ang ang confidential funds. Bawal po yan. Now, sabi 500,000. Okay. Ito po yung tunay na halaga ng, type ko ha, budget ng OVP confidential fund. Yan. Zero. Wala pong confidential funds ang Office of the Vice President under po ng 2022 budget. Kaya nga nanghingi siya ng nasa 400 mahigit na pera pang confidential funds. Or siguro baka ganyan, close sa 500,000 ang hiningi. Ang problema, ang na-approve lamang sa kanya ay
Ito lamang, tumataginting na 125 million. Yan, na inubos niya sa loob lamang ng 11 days. Grabe, 'di ba? Yes, oy, shoutout sa first couple. Walang confidential fund for 2022, walang pera na nakalagay, pero nasa line item nila. At 'yun ang naging basihan nila Sarah para humingi ng laman, okey? Oh, ang galing nila sumilip ng pagkakakuhaan ng pera. Kasi ordinary people, 'di ba, 'pag nakita ng mga ordinaryong tao na, ay zero 'yun, walang laman, eh. Wala palang ano, eh, confidential funds ang OVP. Pero technically, mayroong confidential funds, nasa line item. Wala nga lang pong presyo, walang pondo na inilaan, okey? Gano'n. Supreme Court is so powerful that it can oust the president, hindi naman po. Walang ganoong kapangyarihan ang presidente para ano, para tanggalin ano, walang gano'ng kapangyarihan ang Korte Suprema para tanggalin ang isang presidente. Ang sabi ng Constitution natin, the only way to remove the president is, through impeachment. Wala hong nilagay doon na ang presidente ay pupuwedeng iko-waranto sa Supreme Court, wala po. Kailangan kung iko-waranto siya, eh, dadalhin nila siya through impeachment pa rin. Gano'n ang mangyayari. So, sa Kongreso, nandun ko-questionin na nila kung 'di ba may mga grounds naman 'yan, eh. Hmm. And besides kasi kapagka naideklara na, 'di ba, there's a presumption na ito po ay qualified. Eh, ang petition po ng co-waranto, kino-question nito, sino ba ang 'di ba? Ano, eh, na kino-question nito, itong taong ito, sino ba 'to? Ano bang karapatan nito? Ano bang qualification nito? Para masabi natin na akma siya roon sa kanyang, pag-assume ng posisyon o pagboto sa kanya ng mga tao. So, yun gano'n naman po 'yun, 'di ba? Who will impeach, anong, basis? Well, napakasimple lang, gagamitin lang naman nila roon yung, tawag dito, yung, pang-aabuso sa kapangyarihan, gano'n naman ang gagamitin nila diyan, eh. Supreme Court yata for questions of law. Tama naman po kayo diyan, Sir Carlos, for questions of law. At 'yun ang ine-emphasize nito ni Estelito Mendoza. However, this is my reservation. Mga kapatid, ang atin pong Korte Suprema, tandaan niyo ngayon, hindi ba't, naglalabas sila ng mga controversial ruling recently? Oh, and then isa rin na tingnan niyo yung ginawa nila kay Larry Gadon. That is, for me in my opinion, napaka-irregular po nung ginawa nila kay Larry Gadon. Bakit? Wala namang questions of law. Tama po, walang questions of law. Let's apply that in the case of Larry Gadon, 'di ba? I agree nung dinisbar nila si Larry Gadon kasi bastos ang bunganga. 'Di ba hindi tama para sa isang abogado, para sa isang, officer of the court na mag-PPM ka sa kalaban mo, pagmumurahin mo ng, kumbaga sa pagkain ng kaning baboy, eh, hindi mismo ang baboy, eh, hindi kayang kainin. Hindi kayang lunukin ang mga pinagsasabi niya doon sa babae na kalaban niya, 'di ba? So, tama lang po, I agree 100% sa pagdisbar sa kanya. Pero itong huli na ginawa sa kanya na, sinasabi na siya ay, yung sa petition yung, Sereno impeachment, 'di ba, nung nagsampa siya sa Kongreso? Oh, and then isa pa ngang issue rito, hindi naman yung kanyang, petition sa Kongreso ang ginamit na basehan kaya natanggal ito, si Sereno. So, kumbaga yun po ay maituturing na void o dismiss, gano'n, o kaya, void from the very beginning. Kasi nga hindi naman ito nagamit, eh. Ang, bagkus ang nagamit doon yung sinampa ng Solicitor General, 'di ba, na quo warranto petition. Question yung, qualification nito ni Sereno.
At doon nakita ng mga taga Korte Suprema na DQ ka pala, dapat hindi ka pala na-appoint ng presidente, noy-noy. So, kailangan nilang i-preserve ang integrity ng Korte Suprema even though they love Lourdes Sereno, pero kailangan nilang i-kick out siya or else magiging basehan ito para sa mga susunod na mga pagdedesisyon ng Korte Suprema, 'di ba? Kaya kailangan nilang i-preserve ito. Pero ngayon, dinali nila si Larry Gadon. So isa po 'yan sa mga nakakatakot din. Hindi naman ako nagtataka doon. Tandaan nyo, ang composition po ng ating Korte Suprema, hindi ba minsan pinakita ko sa inyo, etong mga taga-SC ay binubuo ho ito ng tawag dito, mga Digonian ah, Supreme Court justices, mga appointees po ni Duterte ang bumubuo diyan sa ngayon. So ano nga asahan mo doon 'pag pinairal nila yung kampi-kampihan, utang na loob, which is sana, hindi po gano'n ang mangyari. So hinahanap ko lang yung kopya, eh. Teka, oh, eto, yung mga 'di ba sabi nga, balak ni Larry Gadon na kasuhan sila. Kaya nga 'yan ang inaalala ko, oo. At ito rin siguro ang inaalala nila, kaya ho talagang bigati na pong abogado ang ginamit, si Estelito Mendoza na, oh. Maliban po sa dalawang may dilaw, kay Marvick Leonen at Benjamin Tigiwa, the resto, mga Duterte appointees yan. Si Gismundo, Hernando, Lazaro Javier, yung babae, si John Paul Inting, si Rodil Salameda, Mario Lopez, Samuel Garland, si Ricardo Rosario, si Joseph Lopez, dalawa na Lopez ha, V tsaka Y. Okay, and then Justice Japardi Maampaw, Midas Marquez, pero nagkakamali dati nila itong Spox eh. Then Antonio Co. Jr., Filomena D. Singh, diba? Asawa ng Bombay. Ito. Ayan, sorry. Diba? So, dyan ho ko nangangamba. Kasi may iba ang galaw ng Supreme Court ngayon eh. I would say na parang wala ho standard. Because they're not supposed to do that to Larry Gadon. Wala silang basis. Hindi sa kanila nakasampa ang impeachment. And Korte Suprema, the Supreme Court, has nothing to do with the impeachment proceedings and with the impeachment court. Wala silang pakialam doon. Pati yung pagdedetermine, is it sufficient in form, sufficient in, tawag dito, yung kung ano mga eklabong hinahanapan nila roon, House of Representatives lamang ang nakakaalam yan o ang may karapatan mag-determine. Kaya nga sa ERAP na railroad nila eh. Diba? Tapos pagdating po sa mga desisyon mismo ng court ng Senate impeachment court, wala ho silang karapatan na i-correct ito. Wala silang karapatan na sabihing nagkamali kayo ang impeachment court kasi hindi naman kayo mga abogado, wala kayong alam. You know nothing about the jurisprudence, about any proceedings, wala kayong alam. Mga political eklabo lang kayo. Wala silang ganung kapangyarihan. Because under the principle of separation of powers. Kaya nga po, yan ay warning sa pagpili po natin ng mga future leaders. Pipili ba tayo ng mga na matatanga-tanga na magiging mga senador? Di ba? Ngayon pa lang nakita na natin paano mag-hearing. Si Idol, paano mag-hearing etong si Bato de la Rosa. Di ba? So, yan maliwanag. Kaya nga meron po talagang basihan kung bakit naman ako nag-aalala dito po sa petisyon na ito. At ganun din naman po ako ka-confident na aayunan ng Korte Suprema ang opinyon nito ni Estelito Mendoza. Okay? At tama namang ayunan nila yung opinyon ni Estelito Mendoza because after all, may jurisprudence ng isinight diyan, meron na silang dating na desisyonan related rito. Na yun na rin ang binanggit dati ni E.S. Bersamin. Tapos, kung meron pong jurisprudence, so sundan na lang po nila yon. Kasi gano'n naman eh. Ang jurisprudence ay ito yung mga previous decided cases
ng Korte Suprema. At yun ang nagiging bahagi po ito ng batas ng ating bansa. Sa paraan na ito ang ginagamit nilang mga basihan sa pagdedesisyon. Kaya napakagaling ng abogado na maraming alam na previously decided cases. Kasi very useful yung mga ito.